Matapos matalo ang Changlin Army at ang Marquis ng Changlin sa Yaori Empire ay nagbalik sa loob ng Divine Immortal Sect ang mga elder at disipulo ni Wang Feng. Makikita naman si Wang Feng na nakatayo sa kanyang upuan sa loob ng Divine Immortal Hall na parang may hinihintay na dumating doon. Makikita naman si Li He malapit kay Wang Feng at nakarinig ito ng tunog na noon niya lang narinig sa Divine Immortal Sect kaya hinahanap niya kung saan nanggagaling ang tunog. Maging si Ling Feiwu at Li Qing ay ngayon lang narinig ang tunog na yon kahit sila ang naunang disipulo na nakapasok sa Divine Immortal Sect. Si Mu Yunfei naman ay inakalang may umaatake sa kanila kaya nakakaramdam na ito ng takot dahil naalala niya ang mga babala na sinabi ni Lin Chanzong bago mamatay. Ilang saglit pa ay hindi alam ni Mu Yunfei na nakayapos sa kanya si Zhu Yuyuan at ang naririnig na tunog ng mga disipulo ay nanggagaling sa kanya. Hindi alam ni Mu Yunfei na nakalapit at nakalayo si Zhu Yuyuan sa kanya dahil nahipnotismo ito ng bell na gamit nito. Ganun din ang nangyari kay Ling Feiwu, at nilampasan lang ni Zhu Yuyuan si Li Qing. Siya pala ang hinihintay ni Wang Feng kanina dahil ginamit nito ang isa sa kanyang summon reward at pinakita ng system kay Wang Feng ang impormasyon tungkol kay Zhu Yuyuan. Siya ang tinatawag na Shadow Empress ng pinakaunang sect na kumampi sa mas asama. Ang kultibasyon ni Zhu Yuyuan ay nasa Profound Sovereign Middle Stage at ang kanyang teknik ay tinatawag na Demon Magic Burning Jade. Ang gamit nito sa pakikipaglaban ay isang espada na tinatawag bilang Shadow Empress Sword. Habang papalapit kay Wang Feng ay patuloy itong gumagamit ng hipnotismo na hindi naman magawang labanan ng apat na disipulo ng Divine Immortal Sect ang epekto nito. Hindi naman nagtataka si Wang Feng kung bakit nagkaganoon ang mga disipulo niya dahil ang nasa harap nila ngayon ay isang malakas na demonic cultivator ngunit hindi siya masyadong nakakatakot kaysa kay Elder Yan Shisan. Paglapit ni Zhu Yuyuan kay Wang Feng ay magalang itong bumati sa kanya at tumigil na rin siya sa paggamit ng demonic magic habang si Wang Feng naman ay ipinakilala si Zhu Yuyuan sa lahat ng naroon na ito ay isang elder ng Divine Immortal Sect na si Elder Zhu Yuyuan o kaya naman ay tawagin nila ito bilang Elder Zhu. Ang apat na disipulo naman ay magkakasabay na bumati kay Elder Zhu habang may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ngumiti naman sa kanila si Elder Zhu kasabay ng paggamit ulit ng demonic magic. Kaya ang lahat ay nagbalik sa ilalim ng hipnotismo ni Elder Zhu. Hindi naman nakatiis si Elder Yaoyo sa nakikita niya sa apat na disipulo kaya naglabas ito ng enerhiya. Pinalamig niya ang lugar para ang mga disipulo na nasa ilalim ng hipnotismo ay maibalik sa normal nilang pag-iisip ngunit nilamig naman ang mga disipulo. Hindi nagtagal ay tumigil ang dalawang elder sa paglabas ng kanilang enerhiya dahil may sinabi si Wang Feng kay Li He. Sinabi ni Wang Feng na si Elder Zhu ang magiging master nito sa Divine Immortal Sect magmula sa araw na iyon at tinanggap naman ito ni Li He. Matapos ang pagpapakilala kay Elder Zhu at pagbibigay ng master kay Li He ay nagbigay ng impormasyon si Wang Feng sa lahat ng naroon na sa loob ng 10 araw ay pupunta sila sa magaganap Great Demon Silang Assembly para sumali. Kaya pinaalalahanan ni Wang Feng sina Ling Feiwu, Li Qing, Mu Yunfei, at Li He na maging seryoso sa pagsasanay at sundin ang turo ng kanilang master. Lumipas ang ilang minuto ay makikita si Wang Feng na mag-isang nakaupo sa loob ng Divine Immortal Sect Hall at tumitingin sa kanyang system. Hindi nagtagal ay nagbayad ito ng 10,000 puntos sa system para makagamit ng draw. Sa paglabas ng resulta sa draw ay nakakuha si Wang Feng ng 1% ng kultibasyon ni Elder Yan. Nakuha rin ito ang Demon Magic ni Elder Zhu na Burning Jade. Pati na rin ang Demon Magic Blessing nito. Ilang saglit pa ay inutusan ni Wang Feng ang system na ilagay sa kanya ang Demon Magic Blessing ni Elder Zhu at matagumpay itong nakuha ni Wang Feng. Nagtanong naman si Wang Feng sa system kung ang mga kultibasyon na nakuha niya ay makakatulong para makarating siya sa Profound Venerable Realm. Ngunit sinabi ng system kay Wang Feng na ang pagiging Profound Venerable Realm ay naiiba sa mas mababang realm dito dahil ito ay nasa Lawful Realm kaya napakahirap maging Profound Venerable Cultivator.
Pero kung makapagsummon si Wang Feng ng isang cultivator na nasa Profound Venerable Realm ay maaari nitong makuha ang ilang porsyento ng lakas nito at tataas na rin ang kultibasyon niya sa Profound Venerable Cultivation. Kaya napaisip si Wang Feng kung sa loob ng tatlong empire na naroon ay mayroong nakalampas sa Peak Profound Sovereign Realm dahil sa hirap ng pagsasanay para makaabot doon. Makalipas ang 10 araw ay nakita ni Wang Feng ang pagbabago sa kultibasyon ng 4 na disipulo. Dahil sila ay nagtataglay na ng mas malakas na enerhiya habang nagkaroon na rin ng malakas na kumpiyansa sa kanilang mga sarili kaya handa na sila sa magaganap na Demon Silang. Ngunit si Wang Feng ay hindi masyadong nasiyahan sa naging resulta kay Li Qing dahil mas mataas ang inaasahan nito sa kanya kaya sumagot si Li Qing habang naiyak ito na kung ipagpapatuloy niya ang pagsasanay ay mabubugbog siya ni Ling Feiwu hanggang mapaslang ito. Kaya sinabi ni Wang Feng na huwag mag-alala si Li Qing dahil hindi yun mangyayari sa kanya at inutusan ni Wang Feng ang system na ilipat lahat ng naitabi niyang kultibasyon kay Li Qing. Ling Feiwu, Li He at Mu Yunfei, kaya bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng kultibasyon mula sa kanilang sect leader para makalampas sa kasalukuyang limitasyon ng kultibasyon nila. Kaya si Li Qing ay naging Entry Phase Realm Initial Stage. Si Ling Feiwu naman ay naging Entry Phase Realm Peak Stage. Si Li He ay tumaas sa Nobility Real Initial Stage at si Mu Yunfei na naging Nobility Realm Peak Stage at silang lahat ay nagpasalamat sa tulong ng kanilang sect leader. Nagtanong naman si Mu Yunfei na kung totoo na may mahiwagang kakayahan si Wang Feng para gawin niya ang ganoon dahil hindi ito makapaniwala. Sinabi naman sa kanya ni Li Qing na baliwala ang ginawa ng kanilang leader sa kanila dahil noon ay ginawa ni Wang Feng na maging Profound Sovereign Realm Initial Stage si Elder Ye Gucheng mula sa kultibasyon nitong Nobility Realm. Matapos magbigay ng kultibasyon sa kanyang disipulo ay nagtanong si Wang Feng kay Xuanxia kung nasaan ang ipinahanda nito. Sumagot naman si Xuanxia na ang inutos ni Wang Feng ay tapos na at kung makikita niya ito ay magiging komportable si Wang Feng. Hindi nagtagal ay kinuha na ni Xuanxia ang ipinagawa ni Wang Feng at ito ay isang malaking flying boat na ginawa ayon sa kanilang kubo sa Divine Immortal Sect. Halata naman na hindi nagustuhan ni Wang Feng ang ideya ni Xuanxia na lagyan ng kubo ang sasakyan nila ngunit pinagpasensyahan na lang ito ni Wang Feng. Kaya nagpaalam na si Wang Feng kila Elder Yao Yu at Elder Yan dahil sila ang may iwan sa Divine Immortal Sect para magbantay. Samantala si Xuanxia naman ang may hawak sa timon para paandarin ang ginawa nitong flying boat at nasisiyahan ito sa kanyang ginagawa. Ang lahat naman ay nakasakay na sa flying boat at naghihintay na lang ng hudyat na manggagaling kay Wang Feng para sila ay makapaglakbay na sa labas ng Xingyao Mountain Range at pumunta sa Demon Silang Gathering. Ito ang unang beses na lalabas ang Divine Immortal Sect kaya alam ni Wang Feng na magdadala ng ingay ito sa lugar kung saan sila pupunta kaya hindi na ito makapaghintay at sinabing aalis na sila. At ang flying boat ay mabilis na umalis sa Xingyao Mountain Range. Ito ang lugar ng God-Fallen Monument kung saan magaganap ang Demon Silang kaya naman maraming cultivator na ang paparating na nakasakay sa iba't ibang flying boat mula sa kanilang pinagmulan na sekta at emperyo. Sa pagpasok ng mga manlalakbay na cultivator ay makikita ang isang maliit na syudad na tinatawag bilang Shenlin City at ang kabuhayan sa lugar na ito ay nakadepende sa pagtitinda ng mga armas. Mga likha ng isang alkemiya na makakatulong sa pagpapalakas ng kultibasyon at iba pang kabuhayan. Sa syudad na iyon ay may isang pavilion na destinasyon ng maraming cultivator at tinatawag itong Qinyun Pavilion. Sa loob nito ay makikita ang napakaraming cultivator na nag-uusap tungkol sa Demon Silang Assembly at mga malalaking sekta na kasali dito. Ang mga cultivator na naroon ay hindi na makapaghintay na malaman ang bawat kultibasyon ng mga isasaling kabataang cultivator ng bawat sekta. May isang cultivator naman ang nagkwento tungkol sa Feiyu sect dahil may isang cultivator doon na ang pangalan ay Yefeng na sa kabila ng batang edad nito ay naabot ang pangsyang na level ng Cloud Dragon Technique na ipinagmamalaki ng Feiyu sect at ang lakas nito ay kayang tumapat sa isang Nobility Realm cultivator. Natatakot naman ang mga nakakarinig tungkol kay Yefeng ng Feiyu sect.
Ang isa naman ay dahil sa paghanga sa isang babaeng cultivator ng Changsen sect na si Lin Changsen ay ipinagmalaki nito na kaya rin niyang makatapat sa isang nobility realm cultivator at napakaganda pa nito na mahahalin tulad sa Diyosa. Ang isa naman ay sumang-ayon sa sinabi ng isa at sinabi pa nito na makita lang ang isa sa 5 pinakamaganda sa Yaori Empire ay sulit ang kanilang paglalakbay. Sinabi naman ng iba na ang prinsipe ng imperyo ng Yanri na si Yu Fei ay may gusto kay Li Changsen ng Changsen sect kaya pinaalalahan ng ibang cultivator na huwag pagpantasyahan si Lin Changsen dahil baka mapahamak ang mga ito. Habang nag-uusap ang mga cultivator sa ibabang palapag ay may 2 tao naman ang papasok sa isang kwarto sa pangalawang palapag na nakatago ang kanilang pagkakakilanlan. Nang makapasok na sa kwarto ay inalis nito ang kanyang balabal at makikita na isang babae ito. Siya pala ang babaeng pinag-uusapan ng mga cultivator kanina na si Li Changsen ng Changsen sect at isa sa 5 pinakamaganda sa Yaori Empire. Sa tabi nito ay makikita ang isang babae at sa ilang saglit pa ay sinabi nito na ang prinsipe ng imperyo ay kasali sa gaganaping Demon Silang Assembly. Nagulat naman si Lin Changsen sa nalaman na yun at sinabi pa ng babae sa kanya na maging magalang sa prinsipe at huwag maging bastos dahil kailangan ni Li Changsen na dumepende sa prinsipe. Ang babae palang yun ay ang kanyang master kaya nagtanong si Li Changsen kung kagustuhan nito ang plano na yun o pinag-utos yun ng kanilang sect leader sa Changsen sect. Sagot naman ng master niya ay iyon ang kagustuhan ng buong Changsen sect kaya wala silang magagawa tungkol doon. Sinabi ni Lin Changsen na ang pinaka-ipinagmamalaki ng Yaori Empire na Changsen sect ay pumayag na gumamit ng babaeng disipulo para lang makapagpakitang gilas sa prinsipe ng Yaori Empire. Nagalit naman ang kanyang master sa kanya at sinabi nito na sinusuway na ni Li Changsen ang kanyang master at bilang isang disipulo ng Changsen sect ay dapat lang natulungan ni Li Changsen ang sekta kung totoong disipulo siya nito. Habang nag-uusap silang dalawa ay may napansin ang master ni Li Changsen sa labas ng bintana. Ang nakita pala nito ay ang flying boat ng Divine Immortal Sect at nasabi nito na kakaibang sect yun dahil sa gumagamit sila ng kubo sa kanilang flying boat at gumagamit ng Divine Immortal na kahit anong sect ay hindi gagamitin ang 2 salita na yun. Sa flying boat naman ng Divine Immortal Sect ay nagsabi si Wang Feng na bababa sila ni Elder Zhu para alamin kung anong sitwasyon ang mayroon sa Demon Silang Assembly at pinaiiwan silang lahat sa flying boat. Kaya bumaba na nga sila Wang Feng at Elder Zhu habang si Li Qing ay nakiusap kay Wang Feng na magdala ng pagkain pag bumalik na ito sa flying boat. Hindi nagtagal ay nakapasok sila sa Qinyun Pavilion at habang naglalakad ay maraming nakatingin sa kanila dahil walang nakakakilala kay Wang Feng at Elder Zhu doon. Ang iba naman ay walang pakialam kung sino sila Wang Feng at Elder Zhu dahil nakatuon sa magandang katawan ni Elder Zhu ang mga yon. Nakakuha na nga ng upuan sila ngunit ang paghanga ng mga manyak na cultivator kay Elder Zhu ay hindi pa natatapos. May nagtanong pa nga na mayroon pa palang magandang babae na katulad ng nakikita nila ngayon sa Qinyun Pavilion. Sagot naman ng iba ay maging ang puso nila ay tumitibok ng mabilis kapag nakikita nila si Elder Zhu. Sabi pa nila ay may lakas pa ng loob ang iba para tumingin sa ganoong kaganda ngunit sila ay hindi kayang tumingin sa taglay ni Elder Zhu na kagandahan. Nagtanong ang isang trabahador ng Qinyun Pavilion kay Wang Feng kung anong maipaglilingkod nito habang naroon sila sa pavilion. Napansin naman ni Wang Feng na ang mga trabahador sa Qinyun Pavilion ay may disenteng kultibasyon kaya nakakasiguro ito na may naitatagong kakayahan ang pavilion na yon. Sumagot naman si Wang Feng sa tanong ng trabahador ng Qinyun Pavilion na gusto nitong manatili doon at makapagpahinga. Kaya masayang nagsabi ang trabahador kung magkano ang babayaran ni Wang Feng sa isang kwarto ng Qinyun Pavilion at ito'y nagkakahalaga ng 1,000 lower spirit stone at nagtanong pa ito kung ilang kwarto ang kukuhanin nila Wang Feng. Nang malaman ang halaga ng 1 kwarto ay naibuga ni Wang Feng ang kanyang iniinom at hindi may pinta ang mukha nito.
Inulit pa ng trabahador kung magkano ang halaga ng isang kwarto doon at nag-iisip naman si Wang Feng na kahit nabaliktaran si Wang Feng ay mayroon lang siyang naipon na ilang daan na lower spirit stone at yun ay galing pa kay Mu Yunfei bilang pagrespeto sa kanya. Nagtatanong naman si Wang Feng sa kanyang sarili na isa siyang sect leader ngunit bakit hindi siya makakuha ng isang tahanan. Naisip naman ni Wang Feng ang mga kayamanan nila Lin Yunyi, Lin Chanzong at marami pang tulad nila kaya nagtanong ito sa system kung saan napunta ang lahat ng iyon. Sumagot naman ang system at sinabi nito na ang lahat ng kayamanan ng mga napatay nila ay nakatago sa lagayan ni Wang Feng sa loob ng system at pwede nitong tignan ang mga iyon. Tinignan naman ni Wang Feng ang kayamanan na nakuha niya at nakita nito ang bulubunduking spirit stone at may mga kasama pa itong mga sandata at iba pa. Habang tinitignan ni Wang Feng ang lahat ng iyon ay naisip nito na kahit saan siya magpunta ay ang pagpatay ng tao at kuhanin ang yaman ng mga ito ang pinakamagandang paraan para sa pagyaman. Napatawa pa si Wang Feng at magsasabi na sana sa trabahador ng Qinyun Pavilion kung ilan ang kukuhanin nitong kwarto. Ngunit biglang nagsabi ang prinsipe habang bumababa sa hagdanan na kukuha ito ng isang kwarto para lang kay Elder Zhu dahil nagagandahan ito sa kanya. Nang makababa sa hagdan ay nag-uusap ang mga cultivator na naroon at sinabi nila na ang taong yun ay isang young master ng Saifang Palace at ang pangalan nito ay Xiao Changfeng. Sabi pa ng iba ay naloko na dahil kapag nagpakita ito ay mahihirapan ng makatakas si Elder Zhu sa kamay ng halimaw. Sumang-ayon naman ang iba at sinabi pa nila na kahit naglilibang lang ito palagi sa araw-araw ay hindi nababa ang kultibasyon nito. Sabi ng iba na ito ay isang nobility realm at ito ay isa sa mga pinaka-talentadong cultivator na biniyayaan ng talento galing sa Diyos ng Kalangitan. Hindi naman nagtagal ay nakalapit si Xiao Changfeng kay Elder Zhu at nagkatitigan nito ngunit si Wang Feng naman ay hindi maipinta ang mukha dahil naiinis ito. Nagtanong na lang si Wang Feng kay Xiao Changfeng kung totoo bang babayaran nito ang 7,000 low spirit stone para sa kanila. Sumagot naman si Xiao Changfeng nang may pagka-arogante dahil sabi nito ay kung karapat-dapat ba si Wang Feng para sa ganoon. Dahil maliban sa kagandahan ay walang makakagawa kay Xiao Changfeng na tumulong para lang maipakita na siya ay may mabuting kalooban sa ibang tao. Nagparinig naman si Wang Feng na akala nito na maaari nilang patayin ang mga taong minamaliit at sinasamantala sila ngunit hindi akalain ni Wang Feng katulad din pala nila si Xiao Changfeng na mahirap. Gulat na gulat naman ang mga naroon sa Qinyun Pavilion dahil wala ni isang makapagsabi ng ganoon sa harap ng prinsipe o kaya naman ay bastyusin ito tulad ng ginawa ni Wang Feng. May mga nagalit pa nga kay Wang Feng para lang makuha ang atensyon ng prinsipe at sinabing ayaw na siguro ni Wang Feng na mabuhay ng matagal kaya ginagawa niya ito. Habang ang prinsipe naman ay halatang sasabog na sa galit nang marinig ang sinabi ni Wang Feng tungkol sa kanya. Dahil sa may batas sa Qinyun Pavilion na hindi pwedeng mag-away o pumatay sa loob nito ay inirerespeto iyon ng prinsipe kaya nagbanta ito kay Wang Feng na kapag lumabas siya ng Qinyun Pavilion ay humanda siya sa kanyang kamatayan. Dahil sa nakita ni Wang Feng na galit na ang prinsipe ay iniinis pa nito at tinanong naman siya ni Wang Feng kung hindi kayang gawin ni Xiao Changfeng ang pumatay sa loob ng Qinyun Pavilion o kahit makipag-away man lang. Kaya ang mga naroon ay sinabing saan ba nanggaling ang taong iyon at hindi niya alam kung sino ang ginagalit niya. Sumang-ayon naman ang isa at sinabing ang Qinyun Pavilion ay kilala sa kanilang impluwensya sa tatlong imperyo kaya walang maglakas ng loob manggulo sa Qinyun Pavilion. Sinabi naman ng prinsipe kay Wang Feng na hindi pa nito nakikita ang lahat at napakabilib na ni Wang Feng sa kanyang sariling lakas. Sagot nga ni Wang Feng kay Xiao Changfeng ay natatakot ito na makipag-away sa loob ng Qinyun Pavilion. Bigla naman inatake ni Wang Feng si Xiao Changfeng at sinabing kaya nitong makipag-away sa loob ng Qinyun Pavilion dahil hindi niya katulad si Xiao Changfeng. Dahil sa lakas ng atake ni Wang Feng kay Xiao Changfeng ay tumalsik ito sa pader na halos mawalan siya ng malay. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakitang pag-atake ni Wang Feng sa prinsipe ngunit ang ikinagulat talaga nila ay ang lakas ni Wang Feng na nakapagbigay kay Xiao Changfeng ng pinsala kahit nasa nobility realm ito.
At ang isa pa ay ginawa talaga ni Wang Feng ang pag-ataking iyon sa loob ng Qingyun Pavilion na iniiwasan naman ng marami dahil sa impluwensyang mayroon ang pavilion. Ilang saglit pa ay nagsalita si Xiao Changfeng habang ito ay nahihirapan kumilos na ang lakas ng loob ni Wang Feng na gumawa ng aksyon sa loob ng Qingyun Pavilion at siya pa ang kinalaban nito. Ngunit si Wang Feng ay binabaliwala ang mga sinasabi ng mga naroon at ng prinsipe kaya hinawakan ni Wang Feng ang ulo ni Xiao Changfeng at malakas na inuntog sa sahig. Sinabi naman ni Wang Feng na kailangan pa ba nitong maghanap ng lugar para labanan ang prinsipe ngunit para kay Wang Feng ay kahit saan ito gustong lumaban ay lalaban siya. Ang prinsipe naman ay lumubog ang mukha sa sahig at hindi gumagalaw habang hawak pa rin ni Wang Feng ang kanyang ulo. Ngunit sa gilid ay may mabilis na paparating na ikinagulat ng mga cultivator na naroon. Nagawa naman itong mailayo si Wang Feng kay Xiao Changfeng at sinabing si Wang Feng ay mapagmataas sa kanyang sarili habang ang prinsipe ay hindi pa rin gumagalaw kahit na malayo na si Wang Feng sa kanya. Galit naman ang lalaki kay Wang Feng at sinabing malakas ang loob nito na saktan ang young master ng Saifang Palace at talagang naghahanap si Wang Feng ng kanyang kamatayan. Habang magkaharap ang dalawa ay may nagsabing ang lalaking iyon ay si Guzong na isang elder ng Saifang Palace at siya ay isang profound sovereign realm cultivator kaya ang laban sa pagitan nilang dalawa ay hindi magdudulot ng maganda. Habang si Li Chanzin at ang master nito ay nakatanaw lang sa ikadalawang palapag ng Qingyun Pavilion. Nag-iisip naman itong master ni Li Chanzin habang nagtataka dahil hindi nito malaman kung anong tumatakbo sa utak ni Wang Feng dahil maaari itong mapahamak sa ginagawa nito. Hindi lang kasi nakipag-away ito sa loob ng Qingyun Pavilion maging ang young master ng Saifang Palace ay ginawa nitong kaaway. Dahil sa alam nito ang lakas ni Elder Guzong ay iniisip niya na kapag gumawa ng atake si Elder Guzong laban kay Wang Feng ay nasisigurado niya na mamamatay si Wang Feng. Si Li Chanzin naman ay iba ang iniisip dahil nagawa ni Wang Feng na makipaglaban sa loob ng Qingyun Pavilion kaya gusto nitong malaman kung sino ang tao na kinakapitan ni Wang Feng para gawin niya lahat ng iyon. Sinabi naman ni Wang Feng kay Elder Guzong na kung gusto nitong lumaban ay lumapit lang si Elder Guzong kay Wang Feng at labanan niya ito. Ilang saglit pa ay dumating ang namamahala sa Qingyun Pavilion at nagtanong sa kanila kung hindi ba nila nalalaman ang batas sa loob ng Qingyun Pavilion. Si Elder Guzong naman ay agad na nagbigay ng isang pagbati kay Elder Zhu Qin at halatang may takot ito sa kanya habang si Wang Feng naman ay nakatingin lang sa kanila. Sinabi naman ng mga cultivator na naroon ay kahit ang namamahala sa Qingyun Pavilion ay naalarma na rin sa kanilang ginagawang gulo sa loob ng pavilion. Sinabi pa ng iba na si Elder Zhu Qin ay isang profound sovereign realm at sa harap nito ay nakikita na nila ang kapalaran ni Wang Feng sa mga oras na iyon. Ang iba naman ay pantasya lang ang hanap kaya naroon kaya sinabi nila na sulit ang pagpunta sa Qingyun Pavilion dahil nakita nila ang dalawa sa 5 pinakamaganda sa Yaori Empire. Nagsabi naman ng tula si Wang Feng kay Elder Zhu Qin nang magkatitigan silang dalawa ni Wang Feng at nakuha nito ang atensyon ni Elder Zhu Qin. Sinabi pa ni Wang Feng na isa ito sa maswerteng tao na naroon dahil nakilala niya si Elder Zhu Qin at sapat na yun para kay Wang Feng. Humingi pa ito ng paumanhin dahil sa mga kasalanan na nagawa niya sa loob ng Qingyun Pavilion. Ang nakarinig ng mga sinabi ni Wang Feng kay Elder Zhu Qin ay nagtawanan at sinabing nababaliw na itong si Wang Feng. Ang iba naman ay sinabing hindi na niya inisip ang kanyang kalagayan ngayon dahil siya ay may mahinang kultibasyon at nagawa pa nitong hindi bigyan ng paggalang si Elder Zhu Qin sa halip ay inakit pa nito. Kaya sinabi ng karamihan ay gusto nilang makita kung paano mamatay si Wang Feng. Si Elder Guzong naman ay iniisip na naghahanap talaga ng kamatayan nitong si Wang Feng habang nasisiyahan sa nangyayari. Sinabi naman ni Elder Zhu Qin kay Wang Feng na isa itong matapang na tao at sinagot naman siya ni Wang Feng nang hindi siya matapang ngunit may kaunting lakas lang ng loob habang may padila pa itong nalalaman. Kaya nagpakita na ng galit si Elder Zhu Qin kay Wang Feng at sinabing inatake nito ang isang tao na nasa loob ng Qingyun Pavilion at hindi nirespeto ang batas nito. Nagtanong din ito kung anong plano ni Wang Feng sa mga oras na iyon.
Habang nag-uusap sila ay nanunood naman si Elder Goksang at nakangiti ito dahil malapit na ang hinihintay nitong pagkamatay ni Wang Feng. Alam ni Wang Feng na sa mga susunod na oras ay aatakihin na ito ni Elder Zhu Qin kaya nagpaliwanag naman ito kung ano ang totoong nangyari bago siya umatake kanina. Sinabi ni Wang Feng na kung hindi siya ginalit ay hindi ito babawi sa taong nanggalit sa kanya. Sinabi pa ni Wang Feng na kahit saan man siya naroon basta ginawan siya ng mali ay dapat mamatay ito. Kaya si Xiao Changfeng ay hindi makapaniwala sa mga naririnig nito mula kay Wang Feng habang sinabi pa ni Wang Feng na mabuti ay buhay pa itong prinsipe hanggang ngayon dahil nagbibigay pa si Wang Feng ng paggalang sa Qingyun Pavilion at kay Elder Zhu Qin. Matapos marinig ni Elder Gozong ang lahat ng sinabi ni Wang Feng ay hindi na nakatiis ito at umatake habang nasa harapan siya ni Elder Zhu Qin. Sa pag-atake na yun ni Elder Gozong ay kumilos na si Elder Zhu para tumulong kay Wang Feng. Ginamit niya ang isang telang kulay berde at ipinulupot sa braso ni Elder Gozong habang si Wang Feng naman ay nakatingin lang sa kanya at nakangiti. Dahil sa demon magic ni Elder Zhu ay nahipnotismo nito si Elder Guzong. Hindi naman nagtagal ay nawala ito sa kanyang katinuan at kumalma itong si Elder Guzong. Nagsalita naman si Elder Zhu na mabuting mawala na ang isa huwag lang madagdagan at dumami pa. Kaya hiinila nito ang kanyang hawak na tela at sinabing kukunin niya ang isang braso ni Elder Guzong. Humigpit naman ang tela na nakapulupot sa braso ni Elder Gozong. At hindi nagtagal ay naputol ito ni Elder Zhu nang walang kahirap-hirap. Matapos maputol ang braso ni Elder Gozong ay nagtanong itong si Elder Zhu habang nakangiti kung ang mga sinabi ni Elder Zhu ay tama. Napasigaw naman si Elder Goksang sa sakit na naranasan nito dahil nawala na ang epekto ng hipnotismo sa kanya. Ang mga cultivator naman na naroon ay hindi makapaniwala sa nakita nila. Sinabi ng isa ay akala nito na isang walang kwenta si Wang Feng ngunit ang babaeng kasama nito ay isang malakas na cultivator at kayang ipagtanggol siya. Sumang-ayon naman ang karamihan dito at sinabi pang isang malakas na cultivator ang babaeng kasama ni Wang Feng dahil kaya nitong putulin ang braso ng isang profound sovereign realm gamit lang ang isang mahabang tela. Ang isa naman ay nagsabing maaring ang kultibasyon ng babaeng yun ay kasing lakas ng tatlong emperor na kilala nila at isa siya sa pinakamalakas na cultivator na nakita nila habang si Li Changxin at ang master nito ay nanunood lang sa pangalawang palapag ng Qingyun Pavilion. Habang nanunood ay naiisip ng master ni Li Changxin na kaya pala malakas ang loob ni Wang Feng ay may nakakatakot na cultivator sa tabi nito. Habang si Li Changxin naman ay malayo ang iniisip sa iniisip ng kanyang master dahil ang nasa isip nito ay maaaring matulungan siya ng mga taong nasa baba para makawala sa paghihirap nito. Habang si Xiao Changfeng at Elder Zhu Qin ay walang masabi sa nakita nila at halatang may takot rin na nararamdaman ang mga ito. Iniisip naman ni Xiao Changfeng na totoong gusto ni Wang Feng na patayin siya na kahit si Elder Zhu Qin ay hindi kayang protektahan ito sa kamay ni Wang Feng at Elder Zhu. Nagpatuloy naman ang pagpapaliwanag ni Wang Feng kay Elder Zhu Qin kung ano ang nangyari bago niya atakihin si Xiao Changfeng kanina at ang sabi nito ay hindi siya ang nauna para magkaroon ng gulo sa loob ng Qingyun Pavilion ngunit hindi nito sinabing natatakot siya na gawin ang dapat nitong gawin kapag may gumalit sa kanya. Sinabi pa nito na kung gusto ng Qingyun Pavilion na maging kaaway siya dahil lang sa kanilang batas doon ay humanda sila dahil mula sa araw na iyon ay sisirain niya ang Qingyun Pavilion. Ang mga cultivator na naroon ay hindi pa rin maniwala sa mga sinasabi ni Wang Feng kahit na nakikita nila ang lakas na mayroon si Elder Zhou. Ang iba naman ay sinabing ngayon lang sila nakakita na may gustong sumira sa Qingyun Pavilion at kahit na ang tatlong emperor ay hindi magagawang sabihin yon. Nagsalita naman si Elder Zhu Qin kung alam ba nito ang sinasabi niya dahil gusto ni Wang Feng na sirain ang Qingyun Pavilion sa tulong ng isang babae lang ngunit ang nasa isip ni Elder Zhu Qin ay totoong may malakas na enerhiya itong si Elder Zhu ngunit sa loob ng Qingyun Pavilion ay hindi lang si Elder Zhu Qin ang profound sovereign realm na naroon.
At sinabi ni Wang Feng na kung gusto ni Elder Zhu Qin ay pwedeng niyang subukan sila para malaman nito ang pagkakaiba ng lakas na mayroon sila Wang Feng at Elder Zhu. Matapos magbabala si Wang Feng sa Qinyun Pavilion at kay Elder Zhu Qin ay napaisip itong si Elder Zhu Qin dahil nangangamba ito na si Wang Feng ay may itinatago sa kanyang pagkatao na hindi niya kayang harapin kung sakaling maging kaaway niya ito. Naisip din nito na kung sakaling matapos ang kaguluhang yun ay ang Qinyun Pavilion lang ang magiging talunan sa huli at kung hindi dahil sa isang mapagmataas na tao tulad ni Xiao Changfeng ay hindi magkakaroon ng ganoong sitwasyon ang Qinyun Pavilion. Habang naiisip yun ni Elder Zhu Qin ay hindi nito napansin ang isang matandang may hawak na baston at kinikilatis nito ang tela ni Elder Zhu at sinabi nito na ang telang yun ay pagmamay-ari ng isang expert cultivator. Sa biglang pagsulpot ng matanda ay nagimbal naman ang mga naroon dahil ang matandang iyon ay ang master ng Qinyun Pavilion at ang pangalan nito ay Qin Sheng. Sinabi pa ng ibang naroon ay bunga ng malibog na pag-uugali ni Xiao Changfeng ay hindi lamang nagresulta sa pagkapinsala ng isa nitong elder sa palasyo ngunit nakaakit pa ito ng mas malakas na cultivator kagaya ni Elder Qin Sheng ng Qinyun Pavilion. Sang-ayon naman ng iba na kahit ang imperial family ay nagbibigay ng paggalang kapag kaharap si Elder Qin Sheng. Samantala gusto sanang magpaliwanag ni Elder Zhu Qin kay Elder Qin Sheng ngunit pinatigil nito ang pagsasalita niya. Lumapit naman si Elder Qin Sheng kay Wang Feng at sinabi nito na siya ang unang umatake sa sitwasyon noon ngunit alam nito na may dahilan kung bakit nagawa ni Wang Feng yun. Sinabi pa nito na ang kanyang Qinyun Pavilion ay maaaring palampasin ang lahat ng nagawa ni Wang Feng sa araw na iyon ngunit para sa Qinyun Pavilion ay huli na ang lahat dahil pinagbabayaran na ni Xiao Changfeng ang kanilang nagawang mali. Dahil din sa ginawa ni Xiao Changfeng ay nagresulta din ito ng pinsala kay Elder Guzong kaya si Elder Qin Sheng na mismo ang nanghingi ng permiso kay Wang Feng na kung pwede ay matapos na ang lahat sa ganoon. Habang nag-uusap ang dalawa ay makikita naman na nahihirapan ng husto si Elder Guzong sa pinsalang natamo nito kay Elder Zhu. Si Wang Feng naman ay hindi naisip na mayroon palang cultivator sa Qinyun Pavilion na nasa Peak Profound Sovereign Realm at dahil dito ang tatlong imperyo ay nagbibigay ng paggalang sa Qinyun Pavilion. Kaya sagot nito kay Elder Qin Sheng ay mapagbibigyan nito ang kanyang kahilingan at dahil doon ay natutuwa naman si Elder Qin Sheng sa pag-unawa ni Wang Feng sa sitwasyon ng Qinyun Pavilion. Dahil naayos na ang gulo sa loob ng Qinyun Pavilion ay nagbigay ng pangpalubag-loob si Elder Qin Sheng at ibinigay nito ang isang platinum card para ang lahat ng naroon sa Qinyun Pavilion ay maging libre kay Wang Feng. At nangako si Elder Qin Sheng na mula sa araw na yun ay isa na ito sa mahalagang individual sa Qinyun Pavilion at hindi lang doon sa lugar na yun kung hindi sa lahat ng Qinyun Pavilion sa Yaori Empire at makakatanggap si Wang Feng ng 80% diskontento. Ang lahat naman ng naroon ay nagkagulo at hindi makapaniwala sa nangyaring iyon sa loob ng Qinyun Pavilion. Sinabi pa ng iba na natapos ang magulong sitwasyon kanina sa ganoong paraan lang. Nagtaka naman ang iba dahil si Wang Feng ay sinuway ang batas ng Qinyun Pavilion ngunit sa mga oras na yun ay nagbigay pa si Elder Qin Sheng ng platinum card para hindi na palakihin pa ang kaguluhan doon. Sinabi pa ng mga cultivator na ang nagmamay-ari ng platinum card sa buong Yaori Empire ay iilan lang at mga kilalang cultivator ang humahawak nito. Tinanggap na nga ni Wang Feng ang platinum card at nagpasalamat kay Elder Qin Sheng habang may ngiti sa kanyang mukha. Ilang saglit pa ay pinayagan na ni Elder Qin Sheng si Wang Feng na tumaas sa ikalawang palapag ng Qinyun Pavilion kung nasaan sina Li Changxun at ang master nito. Nagbanta naman si Wang Feng sa simpleng paraan na hinihiling nito na huwag lalabas si Xiao Changfeng sa Qinyun Pavilion at si Xiao Changfeng ay nakaramdam ng pagkabahala at takot sa sinabing iyon ni Wang Feng. Sinabi pa ni Wang Feng na kung lalabas ito ay paniguradong mamamatay at naglabas ng enerhiya si Wang Feng sa dulo ng kanyang dalawang daliri. Tumama naman ang enerhiyang iyon sa putol na braso ni Elder Guzong at sumabog sa harapan nito. Nagalit naman si Elder Guzong sa nangyaring yun.
Ngunit wala siyang magawa dahil tutuluyan na siyang patayin ni Wang Feng at Elder Zhu kung ipagpapatuloy niya ang galit nito kaya natigilan si Elder Gu Zong sa pagkakataon na yon. Habang si Elder Qin Sheng ay binabaliwala ang mangyayari at nagpapanggap ito na nakakakita siya ng mga agyo sa itaas ng kanilang Qinyun Pavilion at sinabi naman ni Elder Zhu Qin na ipalilinas na lang nito sa kanyang mga tauhan. Samantala si Wang Feng naman ay nag-utos kay Elder Zhu na tawagin ang lahat ng nasa flying boat nila at papuntahin doon sa Qinyun Pavilion habang si Elder Zhu ay masayang susundin si Wang Feng. Ilang saglit pa ay niyaya na ni Wang Feng si Elder Qin Sheng at sinabi naman ni Elder Qin Sheng kay Wang Feng na mauna ito habang siya ay susunod sa kanya. Samantala si Xiao Changfeng ay lumapit kay Elder Guzong at nagtanong kung anong dapat nilang gawin ngunit si Elder Guzong ay makikitang naghihirap at galit pa rin sa mga nangyari. Kaya nagtanong si Elder Guzong kay Xiao Changfeng kung mayroon itong dalang sound transmission talisman at sumagot naman itong si Xiao Changfeng na mayroon siyang dala at ibinigay pa ng kanyang ama ito bago siya magpunta doon. Kaya hiniling ni Elder Guzong kay Xiao Changfeng na ipaalam sa kanyang ama ang nangyari at ipadala ang pinakamalalakas na cultivator na naroon sa palasyo para patayin si Wang Feng sa Shenlin City dahil kung hindi niya gagawin ito ay sila naman ang mamatay. Kaya nag-utos si Xiao Changfeng sa isang tauhan nito na magpadala ng impormasyon sa palasyo at gamitin ang talisma para makausap ang kanyang ama upang makapagpadala ng malalakas na cultivator. Muli namang nagtanong itong si Xiao Changfeng kay Elder Guzong kung anong dapat gawin nito at sagot naman ni Elder Guzong ay maghintay lang sila. Kaya tanong ni Xiao Changfeng kay Elder Guzong kung hindi na ito makakasali sa Demon Silang sa pagkakataon na yon. Kaya galit na sumagot si Elder Guzong kay Xiao Changfeng na kung gusto nitong magpakamatay ay ipagpatuloy niya ang pagsali sa Demon Silang Assembly. Hindi naman naglaon ay iniwan siya ni Elder Guzong mag-isa habang iniinda nito ang kanyang pinsala sa braso. Ngunit wala siyang magagawa sa sitwasyon nila kaya sumunod na lang ito kay Elder Guzong at nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Nang makaalis na si Xiao Changfeng sa lugar ay nasabi ng isa sa cultivator na naroon na hindi nito lubos maisip na ang isang young master ng Saifang Palace na isa sa iginagalang doon sa Yaori Empire at isang profound sovereign realm ay maipapahiya ng ganoon sa Qinyun Pavilion kung saan napakaraming tao ang nakakita.